Alam nyo ba na mas makakatipid kayo in the long term kung kayo po ay nagkakaroon ng healthy living compare sa gastos ng unhealthy living? Yan ang pag-uusapan po natin ngayon. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Alam mo, sa panahon po ngayon, nagiging health conscious na po ang mga tao. Do you agree? Kaya kailangan po natin magkaroon tayo ng tinatawag na healthy lifestyle compared to what we call as unhealthy lifestyle. Sa totoo lang, kung titignan po natin, kung bibili tayo ng mga healthy foods, naku, Chinky, ang taas-taas na yung mga organic at mga healthy foods, compare naman yun. Bibili na lang ako ng mga unhealthy, yung mga chichirya, yung mga noodles, yung mga tinatawag na instant. Opo, mas mura po talaga ngayon yan. Pero in the long term po, pag tayo po ay kumakain ng unhealthy foods, in the long term, tayo po ay sisingilin. Saan? Gamot, ospital. Diba? Mas malaki ang gastos. Hindi mo lang mararamdaman ngayon. So, kung titingnan po natin ang healthy living, ang food expense po, like for example, pag bili ng mga organic or let's say mga whole grains, mga lean meat, aabot ka siguro sa budget ng mga 5,000 to 10,000 pesos per month. Compare naman. Kung tayo naman po ay bibili lang ng mga yung mga pagkain, di ba? Yung mga pagkain naman po na medyo unhealthy, at least 50%. Masasave nyo po ay syempre 50%. Pero, ito na nga, mas mataas naman ang gastos ng medical treatment, hospitalization, maintenance medication. Alam nyo, FYI, pag ikaw po ay may sakit na at nagme-maintenance medicine ka na, alam mo, per month, gagastos ka at least 3,000 to 10,000 pesos per month in the long term. Para sa mga taong gustong magkaroon ng healthy lifestyle para makatipid in the future, invest in healthy food and preventive health care. Maglaan po tayo ng budgets. Una, kailangan po kumain tayo ng prutas. Pangalawa, kumain tayo ng gulay. At pangatlo, bawasan po natin ang pagkakain ng mga matataba. Ay, ang sarap naman talaga. Pangalawa, i-track po natin lahat ng ating gastos. I-monitor po natin yung ating mga tinatawag na ginagastos natin sa mga bagay na hindi natin kailangan at unhealthy na pagkain. Pangatlo, magplano po tayo for the long term. Kaya nga kailangan po, kung maaari po, bumili po tayo ng health insurance po. Bakit po? Para pagdating ng panahon, just in case na may mangyari, at least meron tayong perang dudukutin. At pang-apat po, maghanap po tayo ng mas affordable na mga healthy living. Alam mo, sa totoo lang, magtanim na rin tayo, di ba? Ng sarili natin pagkain at the same time. Kung gusto nyo, pwede na rin kayong mag-workout sa bahay para maging healthy tayo araw-araw. Ang pagpili po ng healthy living maaaring magresulta sa mas mataas na initial na cost. Pero naman ito, makakatulong naman to sa pag-iwas ng mataas ng medical cost in the future. Sana naman naliwanagan po tayo sa araw na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.